Panibagong umaga, panibagong gala. Ngayon nga nandito tayo sa isang sikat na pasyalan dito sa Pangasinan. Bago ka nga makapasok sa falls, ay kailangan mo muna magbayad ng environmental fee na 30 pesos sa adult at 10 pesos naman sa mga batang 6 years old pataas. Wala nga sa entrance o sa pinagbabayaran na environmental fee, 2 to 3 minutes pa bago marating ang parking lot. Doon nga ay kailangan mo ulit magbayad ng parking fee. Napakainit nga talaga na panahon kaya naman naghahanap talaga kami ng malamig na manliliguan para hindi lang kami nakakulong at nabubulok sa aming tahanan. Dito nga ay narating na namin ang parking lot kung saan napakaluwang at marami kang pupwestohan. Bago ko nga pumasok sa falls, siguraduhin mo may daladala ka ng pagkain. Kung wala naman, hindi naman yan problema dahil may mga nagtitinda rin naman dito. Wala nga sa kanilang parking lot ay maglalakad ka ng hindi naman naabot sa 1 minuto para marating mo ang pinaka-entrance ng Antong Falls. Dito nga ay talagang napakaganda ng view at talagang marerelax ka. Siyempre hindi pa dyan matatapos ang laharan. Mula sa entrance, lalakad ka pa ng mga 5 minuto siguro papunta sa bungad ng ating falls. Sa kanilang railway ay makikita mo ang iba't ibang klase ng halaman, nagagandahang halaman. Napansin namin ang napakagandang bougainvillea at sabi ko nga sa kanila lumingin muna at mag-picture sila. Ayan na nga, diba ang ganda ng tubig, napakalinaw. Ang ganda ng ulap, ang ganda ng mga puno, lahat na ata wala kang masasabi kundi maganda. Kaya kung naghahanap ka ng pasyalan na pamalahasan, ano bang hinahantay mo? Bisitahin mo na ang Antong Falls na matatagpuan sa Sison, Pangasinan. Napakabagal nga namin maglakad dyan kasi talagang dinanamnam namin ang magandang tanawin at nilalahap namin ang napakasariwang hangin. Dito nga ay nakita nila ang maliit na isda. Pero sabi ko, huminto muna kahit mag-picture kasi nga napakaganda ng batong to. Pero ang totoo, tinitignan ko talaga ang halaman na kukunin ko maya-maya lamang. Charot! Ayan, may sarubo kaming bikerist. O, bikerist. Luminga-linga ang aking asawa dahil may nakita at siyang aba-aba. Abay-balak ata niyang kunin mamaya para may pangkulam ka ng gabihan. Ayan na nga, tanaw na ni Aya ang tubig. At ay nako, gusto niya na atang bumaba agad. Sabi pa naman niya, bilisan ko daw maglahad para makaligo na siya. Dito nga ay may natatanaw na kaming tubig. Umikot nga ulit si Aya at sabi niya, Mama, bikisan mo, gusto ko nang maligo. Mag-uumpisa na nga ang talagang labanan. Mapapasabak na naman ang aming mga paa sa laharan. Hindi lang sa laharan, kundi sa akyatan. Dito nga ay mag-uumpisa na kami tumawid sa kabilang parte ng isla. Isla may isla ba dyan? Ayan, namito nga kami at may nakita silang mga lumot pangisdang madiliit. Tinuturo nga nila, hindi ko na nahulay kasi ang diliit niya talaga. Sabi nga ni Aya, huliin taon namin pero hindi natin yan mahuhuli, sabi kong kasakit niya. Ay napansin ko ang bidabida kong asawa na hirap na magbuhat na aming dadadala. Sabi ko nga, hindi ko na siya tutulungan kasi matanda na siya. Kaya niya na yan. Dito nga sa parteng daan na to ay medyo madulas kaya talagang kailangan mo magdahan-dahan. Sabi ko nga sa katiga dito na lang sila sa tubig tumaan para hindi na sila mahirapan. Hindi nakinig, ako lang ang dumaan. May nasarugo nga kaming mama at naka-video rin siya. Nag-hi ako at baka ako'y mafunan ng kanyang camera. Talagang malalaking bato na ang kailangan namin daanan, akitin at lagpasan upang makatawid kami sa ari pupuntahan. Opo, tama po yung narinig niyo. Tatawid pa ulit kami sa kabilang paanan ng kundof na yan. Kung gusto mo makakita ng napakagandang tanawin, kailangan mo talaga ng tiyaga sa paglalakad at patakyat sa mga batong yan. O diba, sa part na to medyo makalat pa. Hindi pa fully developed ang forest na ito, kaya ganyan pa ang daan nila. Ito nga ay nakakita ako ng pakpaho. Hindi ko sigurado kung pakpaho nga yun. Kaya napalingon ako sa kanila at para sana tanawin ko ang aking asawa, pero yan nga ay napakabagal nilang tumawid at maglakad. May nakasunod niya sa kanila kaya sabi ko paunahin na at para hindi sila makabala.
Dito nga ipinagmasdan namin na mga puno at talaga naman napakalalaki at sigurado matatanda na ito tulad ng aking asawa. Uchafot. O siya, ipapatuloy na natin ang paglalakad para makalating at masaligo na. Pero hindi talaga nawala sa paningin ko ang mga pahong ito. Pahong nga ba ito o mga fern lamang na? Dito nga sa parteng ito ay talagang napakadaming tipak ng bato. Hindi lang basta maliliit, kundi napahamalalaking tipak ng bato. Ayan na nga, alam mo lang, mababa lang yan, pero hindi. Mataas ang inaakit namin dyan. Ayan, sinilip ko nga yung mga bata kasi parang pakiramdam ko nahihirapan na sila. Pero hindi pala. Gin nga sila sa paglalakad at pag-aakyat. Sabi nga ng panganay, pagod na to siya pero napakabilis naman niya umakyat. Tignan mo naman si Aya, ayaw pong magpahawak ng maldita. Dito nga ay bumungat naman sa amin na ang malalafing puno na may malalafing tipak ng bato. Ayan, so dito talagang aakyat ka. Kaya namin nga sila kasi sabi nila picturean ko daw sila. Kung ikaw nga yung klase ng tao na gustong-gusto ng daharan na makyatan, abay pasok sa listahan mo ang Anton Falls. Dito nga ay talagang mapapasabak ng iyong mga tuhod at binti. Sa puntong ito nga ay narating na namin ang lugar kung saan kailangan mo ipakita ang iyong binayaran at ililista ulit ang iyong mga pangalan. Huwag mo na tayo muna. O hindi pa, kadarating pa lang Pilisan mo magla ka. Support nga ito ay pinauna ko na aking asawa para siya maglista ng ating mga pangalan. Sabi niya ako na lang daw pero sabi ko siya na lang para siya aking makunan. Habang kanya ay nagingitay na paglinok ko sa dalawang batang to. Abay katitinti ng tuhod ang tataas na energy para bang hindi napapagod. Ito nga parang Anton Falls ay nabubuos ng alas 7 na umaga at nagsasarado ng alas 4 ng hapon. Kaya so akit na naman tayo guys. Tara, samahan mo makyat. At tinatawag na tayo ng... Ang isa sa mga nagustuhan ka pa dito sa Anton Falls ay meron silang comfort room na may unli tubig. Ang tubig talaga napahalamig. Yan, meron din na pala mga shed dyan na libre lang pero syempre, first come first serve ang lapanan. Yan, so pupunta tayo, maghahanap ng papapwestohan. Dito nga itinuturo ni ate yung malaking balete, sabi niya dyan na lang daw kanipin mo pa. Sabi ko naman masyadong matirik doon kaya maghahanap ka rin ng ibang pwestohan. Pero di niya napaawat yung aking asawa at talagang pinuntahan yung balete para makahanap daw ng mas magandang pwesto ko. Abay, ayaw talaga paawan. Sige. Sabi ko naman sa kanya masyadong matarik dyan, hindi makakababa ang mga bata dyan. Yan, kita niyo naman diba? Napakatarik. Kalmahan mo lang. Naganap na hala kami ng mga pwestohan. Kapag sakaling meron pang shen na hindi pa napupuntahan. Sige, Aya, lakad. Tumingin ka sa pabawag sa mga binata. Masyado ka pang bata. Sa baba ka na nang tumingin na kami makita ka pang pera. At dito nga sa bandang ito, abay, meron na namang malalaking pato. Sigurado, ang tuhod ko sa sakit na naman ito. Hindi ka na nga na-videohan dito kung paano kami nakapunta sa parteng iyan. Abay, ang sigurado, marami kami pinagdaanan. Sa parteng ito nga ay tao. At ang tubig na ang malabo, punong-puno na ata ng ihi ito. At namambisa na nga ang mga palaka, mga anak ko pala. Abay, may nalalaman pa ang pagtarantado po to. Lufa! Kasabihin nyo, Hatiri, matumi yung tubig. Pero oo, matumi talaga. Charot, hindi malinaw po yan. Yung kulay lang talaga ng bato ang hindi maganda. Abay, balimatig ang aking asawa. May nakikita na naman kaya siyang hindi ko nakikita. Ano ba? Buti pa kami nakulayan na mga drawing. Kayo ba? Nasa GC pa rin ba? Ayan na nga't naliligo na ang magkamukha. Abay, hindi ko na pinakita ang paglirik o dyan sa malamig na tubig na yan at baka ako'y kutsain nyo pa.
Napakatamig talaga ng tubig. Para kaming nasa Alaska. Yeah! O sige, maingkit ka na. Ano pa kasing inaantay mo? Ano ka ng plan? Abay, puro plano. Unang katuparan. Lika na!